Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw, aalamin natin ang mayamang kasaysayan at kultura ng isa sa mga katutubong pangkat ng Pilipinas, ang mga Hamamapon. Ang grupong ito ay may malalim na ugat sa rehiyon ng Palawan at iba pang bahagi ng Timog Pilipinas na nagtataglay ng natatanging pamana na nagpapakita ng tibay at yaman ng ating lahi. Sa ulat na ito, tatalakayin natin ang iba't ibang aspeto ng kanilang buhay. Place of settlement, kung saan matatagpuan ang kanilang mga komunidad at ang kahalagahan ng kanilang teritoryo. Ancestry, ang kanilang kasaysayan, ang pinanggalingan ng kanilang pangalan at ang kanilang pagkakakilanlan bilang bahagi ng mas malawak na grupong Sama Badyaw. Subsistence, ang kanilang mga tradisyonal na paraan ng paghahanap buhay at kung paano nila sinusuportahan ang kanilang mga pamilya. Sa culture naman, tatalakayin natin ang kanilang material na kultura, tulad ng mga kagamitan at sining at ang kanilang di-material na kultura na binubuo ng kanilang mga paniniwala, kaugalian at wika. Sa mga hamon naman, tatalakayin din natin ang mga pagsubok na kinakaharap ng mga Hamamapon kabilang ang mga hamon sa kapaligiran, mga hamong sosyo-kultural at mga hamong pang-ekonomiya. Sama-sama nating tuklasin ang kanilang mundo at pahalagahan ang kanilang ambag sa pagtubog ng ating pambansang identidad. Place of settlement ng mga Hamamapon. Dito makikita natin ang mapa na nagpapakita ng kanilang pangunahing lugar ng paninirahan. Ang Hamamapon ay matatagpuan sa Cagayan de Sulu na kilala rin bilang Mapon Island. Ito ay isang malayo at liblib na isla sa Tawi-Tawi. Ngunit hindi lamang doon sila matatagpuan. Ayon sa aming pananaliksik, mayroon din silang mga komunidad sa southern part ng Palawan, particularly sa munisipalidad ng Brooks Point at Sofronio Española, at maging sa mga bahagi ng Sabah North Borneo. Ito ay nagpapakita na ang Hamamapon ay may malawak na sakop at may ugnayan sa iba't ibang lugar sa rehiyon. Sa aming panayam sa isang miyembro ng Hamamapon na nag-aaral dito sa PSU Rojas Campus patungkol sa kung saan sila nagmula at nakatira, ang kanyang sagot ay sila at ang kanyang pamilya ay dating nakatira sa Barangay Duhol, Bato, Tawi-Tawi at sa kasalukuyan ay naninirahan dito sa Rojas. Ancestry ng mga Hamamapon. Alamin naman natin ngayon ang kanilang pinagmulan. Ang pangalang Hamamapon ay nagmula sa salitang Hama na nangangahulugang tao at Mapon na siyang pangalan ng kanilang isla. Kaya ang Hamamapon ay nangangahulugang tao ng Mapon. Sila ay bahagi ng mas malawak na grupong Sama Badyaw na kilala sa kanilang kultura at wika. Ang kanilang wika ay Pulon Mapon na nagpapakita ng kanilang natatanging identidad. Ang dating pangalan ng Mapon ay Cagayan de Tawi-Tawi. Ngunit noong Setyembre 5, taong 1988, ang ating late President Corazon Aquino signed a law na kilala as the Republic Act 6672, which changed the name of Municipality of Cagayan de Tawi-Tawi to Municipality of Mapon. Ang mga ninuno ng Hamamapon ay nagmula pa sa Malay, Indochina Peninsula at mainland Asia na nagpapakita ng kanilang malawak na koneksyon sa iba't ibang kultura sa Asia. So narito naman po ang subsistence ng Hamamapon. Una po dito ay ang agriculture. So, ang Hamamapon po ay nakadepende lang noon sa kapaligiran ang kanilang ikinabubuhay. So, gumagamit po sila dito ng mga tradisyonal na pamamaraan sa pagsasaka na tinatawag pong uma, kung saan nagtatanim sila ng iba't ibang uri ng pananim o multi-cropping para sa kanilang konsumo at pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit di kalaunan, nagbago ang kanilang paraan ng pamumuhay at sila ay lumipat sa kaba ng niyog o pagtatanim para sa kopra. Ito ay tinatawag na monocrop market economy dahil isang uri ng pananim lamang ang itinatanim at ibinibenta ito sa merkado para kumita sila ng pera. Isa rin po sa kanilang pamumuhay ay ang fishing. So, ang kabuhayan ng mga Hamamapon ay pangingisda at pangangalap ng iba't ibang uri ng pagkaing dagat bilang bahagi ng Sama Badyaw o tinatawag ding sea nomads. Kilala silang bihasa sa paghahanap ng yamang dagat
gaya ng sik, cucumber, kabibi at iba't ibang uri pa ng isda. Kadalasan ang kanilang mga nahuli ay ipinagpapalit nila o tinatawag natin itong barter o ibinibenta. Gumagamit din sila ng mga tradisyonal na paraan ng pangingisda gaya ng lambat, pamimingwit at sibat. Ngunit hindi sila lumulubos na umaasa sa kanilang mga tanim na bigas. Sa halip, ipinagpapalit nila ang kanilang mga tanim na gulay, prutas, mga root crops, kupra at handicrafts at iba pang produktong dagat para makapamalit sila ng bigas sa Palawan. Dahil dito ay sila ay naging aktibo din sa kalakalan. Hindi lamang po dito sa ating probensya, kundi pati na rin po sa ibang karatig lugar tulad ng Sulu, Sabah at Borneo. At ang Hama-Mapun po, sila po ay nag-aalaga rin ng mga hayop, kagaya na lamang ng manok, baboy at mga kambing. Ngunit ang pag-aalaga ng hayop o ng baboy ay hindi nila masyadong tinatangkilik dahil ito ay taliwas sa kanilang paniniwala. So ayon po sa aming na-interview, ang kanilang source of income ng kanilang pamilya ay ang pananahi at pagtatayo ng maliit na sari-sari store. Ngayon naman ay dadako na tayo sa non-material culture. So, para naman sa religious beliefs, ang mga Hama-Mapun ay naniniwala lang sa isang Panginoon at tinatawag nila itong Tuhan or Allah. And Tuhan is believed to be the creator of heaven and earth of man through the first man na tinawag nilang Adam at ang unang babae na si Eve na tinatawag nilang Hawa. For the oral traditions, folklore, and legends, they have legends kagaya ng uruhan, stories about origins of places, genealogies, myth tied to their land and environment, songs kagaya ng gabang and malwood, and dance form kagaya ng lunsay and pangalay. And yung mga festivals nila is very important sa kanila kasi nga nag-express ito ng kanilang identity and history. Based naman sa picture na makikita ninyo, they celebrate the Mapun Foundation Day during September 1 to September 5. Pagdating naman sa kanilang mga customs and rituals, birth rituals naming cutting of umbilical cords, bathing, swaddling, calling the religious and intermediary or tinatawag nila itong paki na i-bless ang kanilang mga anak. And then, death and burial practices. They believe that the dead should be buried once. Kung ang isang patay ay namatay sa gabi, it should be buried before evening. And if they die in the evening, they should be buried before noon the next day. And kapag yung namatay na yun, hindi nila pinapangalanan yung isang patay ng kanilang mismo pangalan. Instead, they name it like a dead datu or lindong. Next is initiation, ceremonies like pag-Islam or pagsunat, circumcision, community ceremonies, songs and dances, during weddings and other celebrations. And the last one is dangawin or yung kasal nila. It is one of the important ceremonies sa mga Hama-Mapun. As you can see sa picture, they called it malwid or maulod na ibig sabihin is birth or birthday, and they celebrate the birthday of Prophet Muhammad na mas kilala bilang Malwid al-Nabi. Ngayon naman ay dadako na tayo sa material culture. As you can see sa picture, ang mga Hama-Mapun ay well known for weaving pandanos, tipo or tepo mats. Ginagamit nila ito sa kanilang daily life, like sa flooring or covering and some special ceremonies purposes. The mats are often have painted design, intricate patterns, and are source of artistic pride. Sa pangalawang picture naman, ang kanilang bahay ay built sa bamboo with walls and fibers of bamboo and roof made of nipa palm or thatch. In more affluent households, there are two-story wooden houses with corrugated iron roofs and glass windows are used. Sa pangatlong picture naman, makikita natin yung mga boats like compete, motor boats, smaller wooden fishing boats like the keel, fishing gear like nets, traps, and etc. And they have tools for agriculture like cultivation of coconuts, root crops, and etc. And then may mga houses and furnitures like mats, pillow, chest are materials sa objects ng kanilang culture. And then sa pang-apat na picture naman, makikita natin dito yung mga
damit ng mga Hamamapon. The shirt is called upa, for the pants is called suwa. For the head covering naman, women wear turong, while men sometimes wear akopia. And then, yung mga Hamamapon naman, they have knives with decorated handles, spears, bucklers, and small cuirasses of buffalo hide. Para sa huling picture naman, they called it pinyam, a food they considered a traditional food because it is said to be the food of the dead. Based sa aming na-interview na Hamamapon dito sa Palawan. Ngayon naman ay tatalakayan natin ang mga challenges na kinakaharap ng mga Hamamapon communities. So unang-una, since most of the Hamamapon communities are located sa mga coastal at island areas, madalas silang nakakaranas ng natural hazards tulad ng pagbaha, storm surge, landslide at sea level rise. Pangalawa, meron ding problema sa natural resources. Overfishing at coral reef degradation ang isa sa mga main issues. So kapag nasisira ang coral reef at nauubos ang isda, naapektuhan ang kanilang household food security at pati na rin ang kanilang income. Kasama pa dito ang pagkawala ng mangroves na dati ay nagsisilbing proteksyon laban sa bagyo at coastal erosion. Kaya mas lalong lumalala ang risk na kinakaharap nila. Pangatlo, nakadepende ang kanilang kabuhayan sa farming, fishing at gathering. Pero dahil island environment ang kanilang tirahan, very limited ang resources at madaling maapektuhan ng climate change at natural disasters. Halimbawa, kapag nasira ang pananim dahil sa bagyo, bumaba ang huli ng isda, direktang naapektuhan ang kanilang kabuhayan. At panghuli naman, ang mga settlements ng Hamamapon ay highly exposed sa coastal erosion, climate change at kakaunting land resources. Dahil maliit ang lupang pwede nilang tirahan at sakahan, hirap silang mag-adapt ng mga pagbabagong dulot ng kapaligiran. Kaya masasabi natin na ang environmental challenges ng Hamamapon ay hindi lang tungkol sa kalikasan, kundi direkta ring nakaapekto sa kanilang food, livelihood at daily survival. Ibig sabihin, kapag naapektuhan ang kanilang environment, damay din ang kanilang buhay at kultura. Ngayon naman, ay dumako tayo sa socio-cultural. So, una, ang Hamamapon ay nakatiras at nakikisalamuha kasama ang iba pang grupo tulad ng Tausok, Mulbog at Puyunong. Pero kahit matagal na silang magkasama sa isang lugar, mahirap pa rin ang integration dahil sa pagkakaiba ng kultura at relihiyon. Ibig sabihin, may mga cultural boundaries pa rin na nagiging hadlang para magkaroon ng full unity. Pangalawa naman, isa sa pinakamalaking challenges ay ang pagkawala o unti-unting pagkalimot sa kanilang oral traditions, legends at wika. Since karamihan sa kanilang kultura ay ipinapasa lang sa pamamagitan ng kwento o pasalitang tradisyon, kapag hindi ito na-preserve ng mas maayos, unti-unting mawawala. Kapag nangyari yon, malaking bahagi ng kanilang identity ang mawawala rin. Pangatlo, kahit indigenous group sila, madalas ay wala silang sapat na boses sa mga desisyon tungkol sa fisheries at local development. Halimbawa, kapag may municipal fisheries project o development plan, hindi palaging naririnig ang panig ng mga Hamamapon fishers. Ang resulta, madalas silang napag-iiwanan at hindi napapansin ang kanilang pangangailangan. At panghuli, dahil sa kakulangan ng lupa o minsan dahil sa pang-ekonomiyang pangangailangan, napipilitan ang ibang pamilya na lumipat sa ibang lugar. Ang epekto nito ay ang pagkawala ng traditional community cohesion. Ibig sabihin, humihina ang samahan at pagkakaisa ng kanilang komunidad dahil nagkakahiwa-hiwalay ang kanilang mga pamilya. Kaya masasabi natin na ang socio-cultural challenges ng Hamamapon ay nakaapekto hindi lang sa kanilang pagkakakilanlan bilang isang indigenous group, kundi pati na rin sa kanilang unity, representation at cultural survival. Ngayon naman, according to the interview, hindi na madalas na isuot ng mga kabataan ng Hamamapon ang kanilang traditional clothing dahil hindi na rin gaanong mahigpit ang kanilang mga elders. At dahil na rin sa social media, nagkakaroon sila ng mga bagong trends at mas pinipili nila ang mga modern style kaysa tradisyonal.
Napapansin din na unti-unting nawawala ang ilang tradisyon dahil mas nakukuha ng kabataan ang attitudes mula sa ibang kultura, pati traditional dances at music, bihira na rin i-perform dahil napapalitan ito ng mga bagong gawi. Ngayon naman ay dumako tayo sa economic challenges na kinakaharap ng mga hamamapun. So, una, sobrang laki ng reliance nila sa coconut at copra trade. Ang problema, ang presyo ng copra ay nakadepende sa world market na madalas pabago-bago. Ibig sabihin, kapag bumaba ang presyo ng copra sa international market, apektado rin ang kanilang income ng bawat household. Pangalawa, limitado ang kanilang rice farming dahil kadalasan rain-fed lang ang mga palayan. Dahil low yield ang ani, napipilitan silang umasa sa mga imported rice galing sa Palawan o Zamboanga. Dahil dito, maraming pamilya ang kumakain ng kasaba bilang staple food kasi hindi sapat ang kanilang rice supply. Pangatlo, aside from copra, may mga maliit na source of income tulad ng small-scale fishing, pandan mat weaving at paminsang trading. Pero ang problema, lahat ng ito ay nagbibigay ng mababa at hindi stable na kita. Halimbawa, kapag kaunti ang huli ng isda o walang demand sa banig, maliit din ang income ng bawat pamilya. Pang-apat, traditional craft tulad ng pandan, banig weaving ay may potential sana. Ngunit nahihirapan silang makapasok sa mga malalaking merkado dahil mahina ang promotion at language o translation gaps na nagiging hadlang para sa market na ang kanilang produkto. At panghuli, dahil kulang ang disaggregated data tungkol sa indigenous people tulad ng hamamapun, madalas ay hindi sila natatarget ng tama sa government programs. Ang resulta, minimal ang natatanggap nilang social support at tulong mula sa gobyerno. So ayon naman sa aming panayam, isa sa malaking epekto sa kanilang buhay ay ang problema sa ekonomiya. Dahil nakatira sila sa maliit na isla, bihira silang makapag-import ng food supplies, lalo na kapag may bagyo. Dahil dito, madalas nilang nararanasan ng inflation, shortage at minsan scarcity ng mga pangunahing bilihin. So, ibig sabihin, kapag may kalamidad tulad ng typhoons, nagiging limitado ang kanilang access sa pagkain at iba pang pangangailangan. Naapektuhan hindi lang ang kanilang kabuhayan, kundi pati ang kanilang pang-araw-araw na buhay. And that's the end of our discussion today. I hope you learned a lot from the brief information of the Hamamapun Indigenous Group. Thank you!